Winelcome ng ilan ang naging mungkahi ni PCO Undersecretary Palace Press Officer Attorney Claire Castro na amendahan ng SIM registration law at gawing personal ang pagrerehistro ng SIM cards upang malabanan ang muling paglipanan ng scam sa text messages. Pero sa kabilangan nito, may ilang senior citizens ang hindi na naiwasan pa na tutulan nito. Sa edad ko pa ito, palalakarin niyo pa ako para pumunta ron? Hindi, no. Scam na yan. Hindi natin maialis yan. Walang trabaho yung iba. Yan ang trabahong alam nila. So, yan ang gagawin nila. Ayon pa sa iba, malaking pasakit din ang dadalhin nito sa kanila sa panahon nga napuntahan nila ang on-site registration. Hindi, kasi mas mahirap yun dahil maraming pilang mangyayari pagka nagkaganon. Unlike sa online, magla-login ka lang, mabilis na. Kasunod nito, iminungkahi ng ilan kung matuloy man ito ay mainam na gawin daw ito sa mga malalapit na malls at siguraduhin mayroong mga mag-a-assist dito. Senior citizen na ako. Mahirapan ng senior citizen. Wala kaming knowledge of computer. Samantala, upang maiwasan na lumobo pa ang bilang ng kaso ng mga na-scam sa Pilipinas, ay meron naman payo si Nanay Sonia sa mga katulad niya na babal sa pagse-cellphone. Kung na lang i-click, kung may lilitaw sa cellphone mo, deadma mo na lang, ganun lang. Doon lang naman nagmumula pag kinlik mo yung ano nila eh. Kaya ka na-scam. Tapos huwag mong ibigay yung detalye mong private. Ganun lang yun. Maalala, kamakailan na inamin ni Senadora Risa Hontiveros na patid niya ang muling paglipana na mga text scam na dati ay sinolusyonan na nga sa ilalim ng SIM registration law. Anya, posibleng pinapakita lang nito na nakapag-invento muli ang mga pogo ng mga bagong paraan upang makapang-scam, kaya bilang tugon ay minungkahi niya na ayusin na ang loopholes sa ilalim ng Executive Order No. 74 ng Pangulo na naglalayong labanan ang pogo sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority.